makakausap natin live via Zoom si Senator Bongo. Magandang tanghali po sa inyo, Senator Go. Hali po sa inyo lahat, mga kababayan ko, sa mga nakikinig ngayon. Pagdasal po natin si Tatay Digong. Actually, nandito po ako ngayon sa loob ng ambulansya. Hindi kami pinapapasok. Dito po sa Villamor Air Base. Kanina naman po sa airport, kasama ko po ang kanyang tatlong doktor. Hindi kami pinapasok. Hindi nga namin nakausap si dating Pangulong Duterte. Kaya una ko na lang po pinapasok yung pagkain. And, kanina pa po, nagugutom si Kitty, si Tatay Digong. So, Senator Go, ang sinasabi niyo po ay pinayagan kasama po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang anak na si Kitty dyan po sa Villamor Air Base. Correct. Kasama po sila sa aeroplano nang dumating. Malina. Alright. Kailan niyo po nalaman itong pag-aresto po na nilabasan na nga ng warrant of arrest si dating Pangulo? Yung mga nakarang araw, may narinig na tayo na meron nga raw pong lalabas na warrant of arrest. Ngunit desidido po daw, sabi ni Secretary Medaldea, na desidido po si former President na umuwi at harapin po ito. He's a lawyer, alam na rin po niya ang batas. So, antayin na lang po natin sa ngayon, meron bang papel, no? O basihan o legal orders po sa kanyang pag-aresto. Kailan po kayo huling nag-uusap ni dating Pangulo? Yung pasasalamat po sa Hong Kong, no, sa ginanap ng linggo, umuwi naman po ako, no, balikan lang po ako, overnight lang po ako. Dahil as a senator, marami po akong trabaho. Naintindihan naman po ni dating Pangulong Duterte na meron na po akong trabaho ngayon as a senator na ginagampanan. At kampanya na po, umpisa po ng kampanya. Opo. So, bumalik na po kagad ako at meron rin po kung karoon ng namamaga po yung aking ngipin. Last week pa po ito. Iniinda ko na po ito. So, ayun po sa mga kababayan natin nakikinig. Nakikiusap po ako sa inyo. Keep calm. Manginahon po kayo. Pagdasal niyo po si Tatay Digong. He is turning 80 years old na po sa March 28. Sana po maayos ang kanyang kalusugan. Kasama ko ang mga doktor niya. Pinakiusap ko na lang po na unahin na lang papasukin yung mga doktor niya. Nandito pa yung ambulansya sa labas. Hanggang ngayon, no? Papuna ito. Opo. Pero, yung mga medical team, nandito pa po sa... hindi pa po kami nakakapasok ang ambulansya. Opo, pero... Yung doktor niya, yun lang po pinakiusap ko para ma-check up siya dahil schedule po siya for medical procedure po tomorrow. Actually, it was scheduled last month pa po yung kanyang schedule sa Cardinal Santos. At ano po yung dapat na medical procedure na gagawin po sana sa kanya today? I cannot divulge, no? I'm not authorized. Pero at his age, sino ba naman walang karamdaman? At his age, 80 years old na po siya. Kami na po siyang gamot. At nagreklamo po siya na masakit daw yung likod niya. Parati naman po yan. Kaya nakasungkod na po si Tatay Digong. He is 80 years old. Sino ba namang 80 years old na wala pong karamdaman? So unahin muna natin ang kanyang kalusugan. Pakiusap ko lang po sa gobyerno na sana po unahin muna natin ang health ni Tatay Digong, ang kanyang kalusugan. At constitutional right po yan ng bawat Pilipino. Unahin muna. Karapatan po natin ang medical at health po ng bawat Pilipino. Senator Go, so yung pong pinapasok na yung kasama niyo pong doktor, isang doktor lang po niya, ito'y personal doctor po ni former President? Opo, si Dr. Agnes De Rosario. 20 years na po niya yung doktor. Siya po nakakaalam ng karamdaman niya, sakit niya, lahat. Siya po kami nagtatanong sa kanya.
Opo. Ako naman po, pinangako ko kay dating Pangulong Duterte, unahin ko po ang kanyang kalusugan. Yun naman po ang pinangako ko sa kanya na uh, nandirito pa rin po ako na sumusuporta sa kanya, sa kanyang kalusugan. Mhm. Pero importante po sa akin ang kanyang kalusugan more than anything else. Mhm. Mhm. Kahit na hindi na kami masyado nagkakausap sa politika dahil hindi naman niya napakialaman ng trabaho namin as Mhm. a senator, naintindihan naman po niya. Mhm. Tinatandaan ko lang po yung sinabi niya sa akin noon, just do what is right, unahin mo ang kapakanan ng mga kababayan natin. At yun naman po ang ginagawa ko sa ngayon, serbisyo sa tao. Naniniwala po ako na ang serbisyo po sa tao ay serbisyo po yan sa Panginoon. Mhm. So patuloy po ako magsiservisyo sa inyo bilang inyong senador. At sa ngayon, pakiusap ko lang po sa mga kababayan natin, mahal natin si Tatay Digong, mahal natin ang ating tatay. Pakiusap ko lang, keep calm, keep praying, at pagdasal natin ang kanyang kalusugan. Yun po ang kinakatakot ko. Mhm. Sen- Opo. Senator, Kung sakaling, totoo nga po na ita-travel siya, so paano po far, yung kanyang kalusugan? opo, Senator Bongo, sabi niyo nga po ay nandun din kayo sa Hong Kong, although balikan po kayo, pero napag-usapan niyo po bang dalawa, nabanggit niyo sa kanya, na-discuss niyo na eto nga, may balita na lalabasan ka ng warrant of arrest. Ano po ang kanyang tugon? Ano ang kanyang sinabi sa inyo about this? Actually, initially it was discussed by his lawyer, former Secretary Mejaldea. Nagkaroon po sila ng diskusyon. At ibig sabihin, kung umuwi po siya dito, handa po niyang harapin yan. Mhm. Knowing him, he's a lawyer, knowing him, ay harapin niya po yan. Mhm. Yun pong sinasabi niyong schedule niya na medical procedure, ay yun po ay kailan dapat? Naka-schedule? Is this something? Bukas po. Bukas Bukas. po. So, You may, bukas yung doc, no? Di ba? Bukas. opo. So ito'y isang operasyon? Hindi naman po operation. Usual, regular check-up niya. I cannot reveal or divulge, no? Kailangan ng permiso po yan ng pasyente at ng even the doctor cannot divulge it. Mhm. They Nakita, have to ask the patient first. opo, nakita po But namin remember, yeah. at his age po, Uh-huh. nararamdaman na rin po siya. Makikita nyo naman po, paano po siya maglakad, nakasungkod na po siya. Makikita nyo naman po. Mhm. Senator Bongo, nakausap niyo na rin po ba ang kanyang legal team? Ano daw po ang susunod na aksyon? I understand, nandyan po sumalubong din si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Delgra. Ano po ang kanilang mga next na legal steps daw? May mga nabanggit na po ba sa inyo? Attorney Delgra po ang kausap niya ngayon. Of course, nandiyan po si Attorney Mejaldea, Attorney Fredlin. Yun naman po ang pinag-usapan nila ngayon. Legal po. Legal na tayo. Nasa legal na tayo ngayon. Mhm. Yun po, kasi kayo bilang senador, at sabi niyo nga po ay gusto niyo sana makita si former president. Ano po ang sinasabi ng mga authorities dyan? Alam niyo, nakakalungkot. Wala tayong magagawa. Ayaw kami papasukin dito. Sabi ko na lang sa mga sundalo, intindihan ko naman kayo. Minahal namin kayo ni Tatay Digong. Mahal namin kayo nung siya yung Pangulo. Ako naman bilang senador at vice chairperson po ng Committee on National Defense ng Peace and Order. Mahal ko po ang ating mga police, sundalo, uniform personnel. But I respect you. Respeto ko po. Alam ko nagtatrabaho lang po kayo. Mhm. Importante rito ang kalusugan muna ni Tatay Digong. Please, I'm appealing to ensure his safety and health. Senator Bongo, sino po ang kasama ngayon ni former president? Yung kanyang Legal team? partner, no? Yung common law wife niya po ay si Hanilet po. Hanilet, and yung anak niya si Kitty. At Opo. iba pa, yung entourage niya, yung apo niya, nandun rin po yung kanyang apo. So the entire team ay dinala po dyan po sa Villamor. Opo, dahil siyempre kusa naman nila sumama. Dahil
Hindi naman nila maiwan si Tatay Yes. Digong. Opo. Tayo nga, gusto nga natin siyang makapiling kaagad. Opo. Pero yung sa legal team po, sino po ang pinayagan na makasama niya ngayon? Actually, kanina ayaw nga nilang payagan. Nakapasok po si Attorney Delga at Attorney Fredley. Opo. So, would you know kung sino Kanina po, ngayon? we were barred from entering sa airport. So, hindi namin siya nasalubong. Aha. Una po, initially, nagpaalam na tayo na makapasok. Masalubong siya, kasama yung mga doktor, ready na po yung ambulansya. Last minute, binawi po yung pass namin at hindi na raw po pwede. May nakuha na po ba tayong update kung kamusta po ang sitwasyon ngayon ng dating Pangulo? Nakausap niyo po ba at least man lang, are they allowed to use their phones mula po kay Ms. Honelet or kay Kitty? Baka po nakakuha kayo ng update. Nakakausap ko yung anak niya, nakakausap ko yung mga kasama niya. I think he's okay. Nasa video naman po right now. Opo. Ni-explain niya po ang kanyang karapatan. He's a lawyer. Alam niya po yun. Aha. Yung pong pinapakita namin ngayon sa aming screen ay video po galing sa stories ni Kitty Duterte. At kasama po niya si Attorney, I think that's Attorney Medialdea, medyo madilim lamang po, and Attorney Delgra. So, ano po ang next step nyo ngayong hindi pa po kayo pinapapasok? Are you gonna stay there hanggang makapasok po kayo? Gaya ng sinabi ko, unahin muna natin ang health niya. Let's ensure na nasa maayos ang kanyang kalagayan. Ma-check up siya ng doktor. Pinakiusapan na po namin na mauna lang po yung doktor. Sabi ko, unahin niyo na yung doktor. Importante po siya. So, nandun pa rin po yung si Dr. Agnes Del Rosario hanggang sa mga oras na ito? Opo. Sabi Siya niyo, po ang nakakalam ng lahat ng sakit opo. ni former president. Sabi niyo po ay nakausap niyo rin po si Kitty Duterte. Ano po ang kanyang tono? Kamusta rin po ang kanyang ina at siya po? Actually, kanina makikita niyo po sa video, inabot ko yung pizza. Pinadala ko po sa loob. Dahil yun po ang unang request niya, pagkain para sa kanya at sa kanyang tatay, si Tatay Digo. Gutom na po sila dahil kanina pa. They landed 9:20. Hindi pa sila kumakain. Though may nakikita na po. So kayo po nagdala ng food aside from pizza. Ano pa po dinala nyo, Senator Go? Burger yata yung kanina, tsaka pizza. Kung ano na lang po. Pinahabol namin. Oo, yung mabilis na maiaabot nyo po sa kanila. Pero yung tono po ni Kitty, ano ang kanyang kwento? Kamusta po sila? Siyempre, alam niyo sa murang edad, yung Kitty. Nung pumasok po yung kanyang tatay bilang presidente, isa yun sa medyo mailap, di ba, si Kitty. Siyempre, nalulungkot po ako na makita niya na biglang merong ganong sasalubong. At unang tinanong niya, I think nabasa ko sa sa yung warrant of arrest. Nakakalungkot po. I'm so sad. Senator Bongo, kita po yung suporta nyo, no? Nandyan na po kayo kaagad. May mga naghahanap po. Nasaan daw po si Senator Bato de la Rosa? As a fellow senator, I cannot speak in his behalf. Kampanya po ito. Marami rin po siyang dapat na kampanan. So you may ask lang po. Sabi po ni Attorney Cristina Conti, yung legal counsel po ng mga drug war complainant, dapat ilipad na po agad sa The Hague, Netherlands ang sino mang maaresto sa bisa po ng warrant mula sa ICC. Ano po ang inyong reaksyon on this, Senator Bongo? That is legal now. I cannot comment on that. But for me po, ginawa lang po ni Pangulong Duterte ang trabaho niya bilang presidente noon. Witness po ako dyan. Ginawa niya po, sabi niya, I did it for my country. At talagang mula sa puso ang kanyang
pagtatrabaho noon. Sabi naman niya, yun po ang mapapala niya for doing it for his country. For our countrymen. Eh, wala na po siyang magagawa. He's a lawyer, alam pong susundin niya po ang batas. But I'm sad, nakakalungkot po. Nalulungkot po ako, nasasaktan po ako na sa isang tao na ginawa lang niya ang lahat para sa bayan. Mhm. Senator Bongo, may mga balita po na nagtatawag na magsama-sama ang mga supporters po ni ni dating Pangulong Duterte na mag-assemble daw sa EDSA. May narinig na po ba kayo at ano rin ho ang mensahe nyo sa mga supporters po ng mga Duterte? Wala pa po akong narinig na gano'n. Just keep calm, hinahon po kayo. Pagdasal niyo muna si dating Pangulong Duterte. Please, pakiusap ko lang, alam niyo pag nagkagulo ang bayan, ang, ang magsasuffer po ang ating mga kababayan. Mhm. So ayaw ko pong magkagulo. I'm praying for peace and unity. Mhm. And I'm praying for his safety and health, si former President. Pagdasal po natin si Tatay Tigo. Hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Marami pong salamat for the update. Salamat po sa inyong oras, Senator Bongo.